Wala pa po ako, nandito po sila si Pastor sa Papila po nun. Wala pa po ang kaumang buwan pa. Naalala ko na pinabautismuhan ko na sila nanay ko na kaya paligo-ligo lang dito sa ilog. Parang ko na yun. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nakasama po namin siya sa dami po ng mga churches o outreaches ng Church of Barak na tumukuha sa kanya para mag-speaker. Kaya mapalad po tayo sapagkat nandito po siya sa amin. Hindi ko na po matatagalin siya na rin po ang magpakilala rin kay Pastor Rafael. Pastor ito. Our very own po, Pastor Radil. Salamat po, Pastor Aris. Bago po ako mag-share ng Word of God, ay tatawagin ko po muna si Sister Joy para po bumati sa atin. Pasensya na po kayo, medyo uncomfortable pa po yung salita ko. Dahil bagong kapit lang po yung aking Anyway, I will try my best po to preach the Word of God. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat, mga naggagandahang mga anak ng Diyos. Amen. At namiss ko po ang lugar na ito at nagagalak po ako na makapiling po namin kayong muli. At marami po na mga kabataan din na namin makilala kay tinuturing po namin na mga apo na sa Panginoon. At maraming salamat po sa mga nanay na mga nananatili sa kabila po ng maraming mga pagsubok po na nararanasan natin bilang mga Kristiyano, ay andito pa rin po kayo at nagsusuporta, nagmamahal po at naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At isang verse lang po ang gusto ko pong iwan sa inyo, yung pong Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kapag po tayo ay sa Panginoon lang tayo nananangan at hindi sa ating sariling kaunawaan, karunungan, i-direct ay bibigyan po niya tayo ng direksyon at kalinawan po sa mga bagay na tayo po'y naguguluhan. Amen? Kaya nga po, kapag po ang ating pagka tayo nananangan sa ating sariling karunungan kasi, tayo na po yung nasusunod nun. Tayo po yung self na po ang ating pong pinaiiral. Amen? Kaya nga po, napaka-importante po sa paglakad sa ating buhay, pananampalataya, sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Na lagi po, na sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan ay andun po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Amen. At yun lang po, at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Glory to God. Are you ready to receive the Word of God? Amen. Ako po ay may silang magturo, mga 3 oras. Kasi po pagka po ay nagtuturo, sinusulit ko na po yung pamasahe sa aeroplano dahil mahal ho Okay lang po ba yun? Anyway, masamahan po po dito sa Tigabubulo. Yung iba po rito ay siguro hindi na po ako kilala dahil medyo matagal na panahon po tayo hindi nagkasama. Halos almost 6 years po yata kami hindi nakauwi. Ako, 5 years yan yung misis dahil po sa before po ng pandemic. Pero ang importante,
tayo po ay nananatiling tapat at nagpapatuloy. Amen po ba? So, si Pastor Aris po, nung ako po ay nag-minister sa King Caballo, totoo yung kwento niya habang nagkakaroon kami ng water baptism doon sa ilog sa mga parents niya. Sila po yung mga bata pang maliliit na walang kabuang-buang na hindi po nila pinapansin ang gawain. Kasama niya po sila brother Sherwin, yung magkakapatid nila, sila Jamerson. Ngayon ho ay mga praise God, nagpapagamit sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? So kayo ho halos, hindi ba ho ito, mga talagang maliliit pa noon, ang natatandaan ko lang ito yan. Meron ako rin mga klase, si Sister Jonah, classmate ko po yan. At salamat sa Diyos, dahil tayo po ay patuloy na sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, tayo po ay nananatiling tapat sa Panginoon. Amen? At gusto ko pong buksan po natin ang ating Bible. Samahan niyo po ako dito sa, kung meron po kayong Biblia, 1 Samuel chapter 26, verse 23. Yeah. 1 Samuel 26, 23. Yan po. Nakalagay sa screen. Sabi po dyan, pwede mo ba nating tayong lahat ay tumayo? Sabay-sabay po nating basahin po ang Word of God bago po tayo manalangin. Sabi po ng Word of God, render to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered me into my hands today, but I could not stretch forth my hand against the Lord anointed. Sa NIV, kung meron kayong NIV translation, pwede man meron ba? Yan. Kasi yung King James ko kasi ito. Yan. Okay. Basahin natin. The Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. The Lord deliver you into my hands today, but I will not lay the hands on the Lord's anointed. So ang gusto ko pong buhanin natin ngayong araw na ito na nilagay ng Diyos sa aking puso, sabi ron, the Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. Ulitin po ulit natin, sabihin natin, the Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. So ang mensahe po na nilagay ng Diyos sa aking puso, pinagpapala ng Diyos yung mga tapat sa Kanya. So may reward ang mga taong matuwid at nananatiling tapat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we worship you, we exalt you, we glorify your name in this place. Let your Holy Spirit be upon your people right now in the name of Jesus. Holy Spirit, please do whatever you want to do in our midst. I-bless niyo po at agtuin niyong lahat ng pangailangan ng iyong anak. Kayong maluwalhati, kayong mag-glorify, kayong makita. It's not by might nor by my power, but by the power of your Spirit. Over this place, this church, with your most precious holy blood, Panginoon. Puspusin niyo ng presensya mo lahat ng iyong mga anak. Ibukas niyo ang kanilang puso ng bawat salita na kanilang maririnig. Ito po ay magiging pagpapala at sila po ay uuwi na puspos ng iyong presensya. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. So, ating pong topic, the Lord, the rewards of faithfulness. Ano po ang ating topic ngayon? The rewards of faithfulness. So, mayroong pong rewards ang mga taong nananatiling tapat sa Diyos. Kung babalikan ko po mga kapatid, December 31, 1984, ako po ay na-born again. At na-born again po ako dito sa Bubulong Malaki. Tatatanda ko po yun, December 31, 1984.
ang ginamit ni Lord ay si Pastor Jairus Espeñe. Ako po ay isa sa first fruit ng Church on the Rock. Isa po ako sa kauna-unahan ng first fruit. Nung sila po ay nagpunta rito, 3 po silang missionary from Palawan. Si Pastor Steve, si Joel Jose, at saka po si Pastor Jairus. That is December 31, 1984. At by the grace of God, simula noon, nung aking nakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon, by the grace of God, tayo po'y nanatiling nagpapatuloy at naglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Amen? So yan po ay hindi ko malilimutan. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos, ang Diyos po ay tapat. At dumating po yung time, sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko na ako ay gamitin mo. Nag-pray po ako na gamitin ng Panginoon sa misyon. Ako po ay nagpapastor ng San Miguel Partida. Kami po ni Mrs. At isang araw ay meron kong tumawag na church sa Spain na naghahanap pala sila ng pastor. No? At yung prayer ko, sabi ko, Lord, gamitin niyo po ako sa misyon. Gusto kong maging parte ng mission mo sa mundo. At habang ako po ay nagbabasa ng Word of God, ako ay dinala ng Panginoon sa Romans chapter 13. Yan. Iba ko sa inyo, maaaring narinig niyo na po yung aming testimony. Pero gusto ko pong i-share sa inyo na ang Diyos ay palaging tapat. Amen? So sabi ng Panginoon ay pumunta po ako sa Spain. Romans 15 verse 28. Ito po ang sinasabi. Kasi po noon, ako po ay nahihirapan ho akong magdesisyon kung ako ay magmimisyon o mananatili dito sa San Miguel Bulacan. Pero nung kinausap ko ng Lord, Romans 15 verse 28, sabi ko diyan, so after I have completed this task and have made sure that they have received this contribution, I will go to Spain and visit you on the way. Nung natanggap ko po yung verse na ito, sabi ko, Lord, ang Spain pala nasa Bible. Kasi sabi ko, Lord, kung kalooban mo na ako'y pumunta sa Spain, ipakita mo sa akin sa Biblia na ikaw talaga ang nangungusap. At habang nag-meditate ako, hindi ko alam yung verse na yan. Madaling araw, alas 3, na-encounter ko yung verse na yan, sabi ng Holy Spirit, go to Spain. So mula noon, nag-ayos po ako ng papers at sabi ko naman sa Lord, Lord, wala akong pamasahe papuntang Spain, wala akong pera para mag-ayos ng lahat ng mga papers. So anong gagawin ko kung kalooban mo? Magpo-provide ka, Lord. So yun ang prayer ko. At alam nyo, yung church doon sa Spain, ang pangalan ko ay Filipino Christian Fellowship, yung small group. Nagpipray sila ng pastor. Ang dami hong mga pastor na nagbigay nila ng mga application, mga biodata nila, ng mga meron pang malapit doon, galing ng Barcelona. So ako po ay hindi pa nagsasubmit ng aming curriculum para mag-apply. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo, magpo-provide ka ng aming paggastos. Okay. At alam niyo ang nangyari, nakagkaroon po sila ng guest speaker na taga-Norway na pastor. Kasi po, may panaginip po ako sa dream ko. Ako po ay nag-minister sa isang lugar na ang aking mga audience ay may Pilipino at may mga puti at may ibang lahi. Sa dream. At sa panaginip ko na yon, habang ako'y nanangaral, hindi pa ako nagpupunta sa Spain, parang ako po ay umangat ng kalahating ganyan, nakaangat. At pagbaba ko, pagkatapos kong mag-preach, may lumapit sa akin na isang tao, sabi niya, Pastor, itong pera na ito ay para sa iyo, pabili mo ng plane ticket. So iniisip ko yun. Mukhang mission to. So hanggang sa ako po'y pinag-pray ko ang mission. At yun nga, itong
na galing ng Norway. At alam niyo ba, pagkatapos mag-preach, nagbigay ng pera, sabi sa church na yon. Itong pera na ito, nakita niyo po kung paano gumagalaw ang Diyos. Amen? Sabi, itong pera na ito ay gamitin niyo sa pastor na kukuhanin niyo. Ito ang pabili niya ng ticket, ito ang padala niyo para mag-ayos niya ng papers. Hallelujah. Amen? God will provide. Amen? Amen. Walang pangalami ng gapit para mag-ayos. Amen? At alam niyo, sabi ko, nagsimula na akong mag-ayos ng papers dahil nagpadala ko sila ng pera na apply ko. At alam niyo, nung ipinadala ko yung aming curriculum, naglagay ako ng picture. Sabi mo nung coordinator doon sa Spain na tumatay yung, hindi pa naman pastora, coordinator, nung makita niya yung aming picture, sabi niya, itong pastor na ito, na mukhang Chino. Ito ang napanaginip ko. Hallelujah, amen? Itong pastor na ito, na mukhang Chino, ito yung nakita ko sa panaginip. Ang daming nag-a-apply ho ng pastor, sabi nila, ito ang kukuhanin nating pastor. Praise God. So kaya po, nag-ayos na po ako noon, nag-decision ako, may confirmation, may word, may revelation, at by the grace of God, nakarating po ako ng Spain, at ang in-apply ko po, permanent visa for religious assignment Canada. Nung pumunta po ako ng Spanish Embassy, ang hirap kong pumasok ng Spain. Hindi basta-basta. Dahil alam niyo, ang ginamit ng Lord by the grace of God, mga Spanish na pastor. Hindi yung Pilipino, mga Spanish na pastor. Yung Assemblies of God, pinirmahan nila, yung papers ko, inayos nila. At sila po ang nag-ayos ng lahat ng mga papers na kailangan namin. At alam niyo, nung naayos na, na-approval, within 1 month, sa Spain ho, bago ka magkaroon ng papel, it takes 3 years. Alam niyo ho, yung pabor na binigay nito sa amin, dahil ang application ko po ay missionary for religious assignment, permanent visa, ang apply ko agad. Alam niyo ho, within 1 month, meron po akong papel, hindi po ako TNT. Glory to God. Amen? Amen! Praise God. Hallelujah. At ngayon ho, sa biyaya ng Panginoon, yung gusto ko na, Lord, bigyan niyo ako ng visa para magamit po ako sa Spain, sa ibang bansa. Yun ho pala, sa ngayon, dahil kami po yung naging Spanish, yung aming Spanish passport, 194 na bansa ang pwede namin puntahan ng walang visa. Pamasahin na lang ang wala. Pero natupad, ibig sabihin, anytime pwede ko akong mag-mission sa ibang bansa, basta ang kailangan lang natin yung provision ng Panginoon. Ang point, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pag pinangakuan ka ng Panginoon, I will bless you, God will bless you. Amen? 100% i-bless ka ni Lord. So mga kapatid, kaya hindi ka dapat mapagod. Kung ngayon, nararamdaman mo parang nakakapagod mag-serve sa Lord, nakakapagod maglingkod sa Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, nagsiserve ako, nakakapagod sa trabaho, na-stress ako, nanghihina ako, nalulupay-pay ako, parang gusto mo nang mag-give up. Kapatid, ako magsasabi sa iyo, God is faithful and God will reward your faithfulness. Kakagyan pala ng Diyos ang iyong pagiging sapat kapag nagpatuloy ka na nakinig sa Panginoon. So kung minsan tayo po ay madaling mag-give up, madaling tayo umayaw, sumuko, pero ang Diyos po ay naggagantimpala po siya sa mga taong tapat. Kung sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. So ang Diyos po ay mayroong gantimpala sa mga taong tapat na naghahanap sa Kanya. Sabihin niyo po, God rewards those who earnestly seek Him. Ginagantimpala ng Diyos yung mga tao na mga
father ko. Kinuha lahat ng aking mga damit, hinakot ako, dinala ako sa Rapid, Bulacan. At ako'y pinag-araro ng bukid. Sabi niya sa akin, anak, ano mangyayari sa iyo dyan? Mabubuhay ka ba sa ginagawa mo na yan? Anong mapapala mo dyan? Sabi ko, ng tatay ko. Umiiyak ako noon, lahat ng damit ko. Inilagay sa owner, dinala ko sa Rapid, Bulacan, ako'y nag-araro ng bukid. At habang ako'y nag-araro ng bukid, ako'y umiiyak. Sabi ko, Lord, alam ko, may gagawin ka, Panginoon. Amen? At po rin ng Diyos, ang aking father na nakilala sa Panginoon, ang nanay ko nakilala sa Panginoon, aking mga kapatid, ang aking pamilya, mga pamangkin, at lahat, by the glory of God, sila lahat ay may naniniwala. Sabi ng Bible, believe and you will be saved, you and your household. Pag nanampalataya ka, naniwala ka, hindi na ikaw maliligtas, ang doon sa bahayan mo ay maliligtas at makakakilala sa Panginoon. Amen? Buti na lang hindi ako nag-backslide, buti na lang hindi ako nag-give up, buti na lang hindi ako umayaw. Kung siguro ako yung umayaw, yung aking mga pamangkin, yung aking mga apo, yung nandito kayo nakikita ko, nagpapagamit kayo, I am proud because nagpatuloy tayo, nanatili tayong kapal sa pagdating sa Panginoon. Ayun, nagamit ko na ng Lord. Glory to God! Amen? So, ano bang church, ano bang sekta, ano bang denominasyon, ang iyong kinabibilangan, hindi lang importante. Ang importante, manatili tayong tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Umuulan, bumabagyo, anumang panahon, anuman, ma-winter, ma-summer, ma-spring, ma-autumn, ano man ang nangyayari sa panahon, mga kapatid, hindi po tayo dapat mahadlangan ng pagiging faithful natin kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you must be faithful. Sabi mo sa katabi mo, God reward your faithfulness. Sabi mo sa kanya, ha? Sabi mo, gagantimpalaan ng Diyos ang iyong katapatan. Lahat ng ating paglilingkod, mga kapatid, hindi sayang. Lahat ng iyong pagpapagal, lahat ng iyong pagpapagamit, lahat ng iyong sakripisyo, lahat ng iyong pagpupuyat, lahat ng iyong pananalangin, lahat ng iyong mga susuporta sa gawain ng Panginoon, lahat ng iyong pagpapakain, pagbibitbit ng kaldero, kawali, paglilinis sa church, lahat yan, ang sabi ng Bible, God rewards faithfulness. Amen? Mayroon pong isang character sa Bible, samahan niyo po akong magbukas, at itong character na ito ay maaaring first time yung ma-encounter or marinig o maaaring kilala nyo. Pero gusto ko pong ipakilala sa inyo itong tao na ito na siya ay ginamit ng Lord at naging apostol hindi dahil siya po ay super talented. Siya po ay naging apostol hindi dahil siya ay super gifted. Hindi siya naging apostol dahil siya po ay full of knowledge and full of ability. No. Siya po ay naging apostol because of his faithfulness. So, are you ready? Acts chapter 1. Buksan po natin ang ating Bible. Acts chapter 1 verse 21. Acts chapter 1 verse 21. Sabi po sa Biblia, therefore, it is necessary to choose one of the men who have been with us the whole time the Lord Jesus was living among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. For one of these must become a witness with us of his resurrection. Verse 23. So they nominated
So he was added to the 11 apostles. So mga kapatid, kailangan hong palitan si Judas Iscariote, si Judas. Ang sabi po sa verse 20, "For said Peter, it is written in the book of Psalms, may his place be deserted, let there be no one to dwell in it, and may another take his place of leadership." So ang context mga kapatid, si Judas Iscariote, alam po naman natin, pinagkakalan niya si Jesus. Amen? At sa pamagitan ng 30 pirasong pila, pinagkakalan niya ang Panginoon, at siya po ay nagpakamatay. At nabawasan ng isa ang 12 disciples. Kinakailangan kumpleto po ang 12 disciples kasi po hindi po pwedeng kulang dahil yan po ay significance ng 12 tribes of Israel, 12 disciples. So kaya nga mayroong tinatawag na G12. Okay, ngayon, ang requirement, ang sabi po ng binasa po natin, ang requirement na papalit, kinakailangan, ano po ang requirement? Napansin niyo po ba, nung sila po ay nag-pray, kinakailangan yung taong papalit kay Judas bilang apostol, hindi po super gifted, hindi po super talented, hindi po siya full of knowledge and ability. Alam niyo, ang sikreto, siya po ay faithful. Siya po ay faithful. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. So now, we must choose a replacement for Judas from among the men. Verse 21. Who were with us. Pansinin niyo po, take note. Who were with us the entire time we were traveling with the Lord Jesus. Verse 22. From the time he was baptized by John until the day he was taken from us. Whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' resurrection. So the replacement had to have been there the whole time. Ano po ang qualification? Ang kinakailangan piliin nila na papalit kay Judas, simula nung si Jesus Christ ay pinabautismuhan ni John the Baptist, nandun siya. At itong tao na ito, dahil dalawa po ang binoto nila, si Matthias at saka po si Justus, dalawa po ang nakapasa sa qualification ng pagiging faithful. Ngayon, kinakailangan mamili sila ng isa. Isa lang ang papalit, hindi mo dalawa. At ang napili ay si Matthias nung nagkaroon sila ng palabunutan. Okay? Nag-lots po sila. Ang nakuha ay yung pangalan ng Matthias. Ngayon mga kapatid, ito po ang point. Ang point po, kinakailangan ang requirement yung kasama ni Jesus. Nung si Kristo po ay binaptize at simula sa ministry, hanggang sa siya po ay napako sa krus, hanggang sa siya namatay, at nabuhay na mabuli, andun siya. Are you with me? Nasundan niyo ba ako? Amen. So, mapapansin niyo po, ang qualified po na tao, na faithful ay si Matthias. Wala kang mababasa na si Matthias ay very good preacher. Wala kang mababasa na si Matthias ay super husay at super galing. Pero makikita mo, itong si Matthias ay nanatili mula nung bautismo si Jesus Christ hanggang siya hulihin, hanggang siya ipako sa krus, hanggang sa siya namatay, hanggang siya nabuhay, ay nandoon si Matthias. Hindi nawala. So mga kapatid, ang taong faithful sa kabila ng mga
kasi may blessing. Hindi lang po tapat kasi maganda nangyayari. Eh paano kung wala ng blessing? Eh paano kung pangit na nangyayari? Faithful pa ba tayo? Eh paano kung may persecution na? Paano kung may trial ka na? Eh paano kung may nagkasakit? Paano kung may pangangailangan na? So mga kapatid, itong si Matias, hindi po siya, mababasa niyo sa Bible, hindi po siya good preacher. Pero, handong siya sa ministry ng Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos ang ministry, makikita mo, nananatili siya. So mga kapatid, ang taong tapat, yung mula nung nakakilala siya sa Panginoon, hindi na siya nag-backslide, nanatili, nagpatuloy, tuloy-tuloy. Amen! Marami kasi mga Kristyano, tuloy kayo, hindi ka. Tuloy putol. Ang gusto ng Lord, tuloy. Amen! Ayaw niya ng tuloy ngayon, putol bukas. Ang gusto niya, kamukha ni Matias, manatili ka. Hallelujah. Amen? Si Matias, mga kapatid, mula nung bautismuhan si Jesus, handong siya. Nung si Jesus ay gumawa ng himala, 5 tinapay at 2 isda, pinakain ng 5,000, pwera pa yung mga babae at mga bata, around 10,000, handong siya. Nung si Jesus ay lumakat sa ibabaw ng tubig, handong nakita niya. Nung si Jesus, binuhay niya si Lazarus mula sa mga patay, handong siya. Kaya ang sabi ng Bible, ang qualified na papalit kay Judas. Eh sino si Judas? Treasurer yan. At sino si Judas? Isa sa mga apostol. So mga kapatid, marami pong mga tao gusto nila ng posisyon. Gusto nila. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang number 1 qualification na hinahanap ng Diyos ay yung taong what? Faithful. Amen. Sabihin niyo, faithful. Tapat. Ang taong tapat, balik ka rin mo rin, tapat pa rin yan eh. Ha? Tingnan mo, sulat niyo yung tapat. Balik ka rin mo, tapat pa rin. Kaya yung taong tapat, kahit mabaliktad ang mundo, tapat yan. Yung mga taong tapat, kahit siraan ng tao, pagsabihan ng mga pangit habang nakatalikod, tapat pa rin yan. Hindi masisira ang kanyang pagiging faithful sa Panginoon. So mga kapatid, itong si Matias, nakasama ng Panginoon the whole ministry. Alam nyo, may mga taong tapat. Tapat sila kapag yung prayer nila nasasagot ng Panginoon. Tapat sila pag may blessing. Tapat sila pagka smooth ang nangyayari sa ministry. Eh paano kung nare-review ka na? Paano kung nakakagalitan ka na ni Pastor? Ayaw ko munang mag-church. Saka na lang ako mag-church. Palalamigin ko muna ang panahon. Saka na lang ako mag-serve kapag okay na. Saka na lang ako magpapagamit ulit. Ayaw ko muna. So, hindi ganun kapatid. Ang taong tapat, tagpulan man at tagaraw, nandyan ka. Ang taong tapat, may pagsubok at walang pagsubok, nandyan ka. Ang taong tapat, sinasagot ang panalangin mo man at hindi man sinasagot, andyan ka pa rin kasi tapat ka. So, ang taong tapat, hindi nakabase ang iyong pagiging faithful dahil sa iyong mga blessing. Ang taong tapat, hindi nakabase ang iyong pagiging faithful sa iyong tinatanggap. Nakabase ang pagiging faithfulness mo because He is faithful sa buhay mo. Dahil tapat ang Diyos sa buhay mo, amen! Ang basihan ng iyong pagiging faithfulness because God is faithful. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, and He will not allow you to be tempted. Kung dumarating man ang pagsubok sa meron, God is faithful. Hindi niya hayang magka-problema ka, magka-trial ka, na higit sa kaya mo. Sa halip, God is faithful. Bibigyan ka ng way of escape at bibigyan ka ng strength to overcome trials. Amen? Kaya mo pagtagumpayin because God is faithful. Ang sabi ng Bible, God is faithful. Sabi niyo, God is faithful. So,
hindi tapat ang Diyos, hindi po tayo. Ngayon, masalamat tayo kasi gising tayo kaninang umaga. At hindi ka lang nagising, may lakas ka pa. May buhay ka. May hininga ka. Alam niyo, sabi ng Bible, madalas hindi tayo faithful, pero God is faithful. Madalas nagkukulang tayo, pero ang Diyos ay nagkukulang sa atin. Madalas, marami po tayong mga nagagawa na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon, pero ang Diyos, always faithful. So kaya, balikan po natin itong si Matias. Si Matias, siya po ay ang gantimpala ng Diyos sa kanyang pagiging faithful, siya po ay naging apostol. Mga kapatid, listen. Ang pinalitan, ang posisyon na ginawa ng Diyos kay Matias ay hindi po church leader, hindi po center leader, hindi po ordinary leader. Siya po ay naging apostol. Apostolic ministry, kapatid. Sa Bible po, ang pinaka-highest calling, 5 po yan. Ang tawag dyan ay fivefold ministry. Pastor, teacher, evangelist, prophet, apostol. Pero sa 5 na yan, ang pinaka-mataas na calling dyan, apostol. So kaya ho, ito pong ating daliri, kung papansin ninyo, yan. Ito ho ay teacher. Ito ho, pastor. At itong hinalaki, evangelist. Ito po ay prophet. Ito yung apostol. So bakit ito itinagay apostol? Kasi kaya niyang, sa Latin, kaya niyang gawin lahat. Pwede siyang maging teacher, pwede siyang maging prophet, pwede siyang maging evangelist, pwede siyang maging pastor. So, pwede siyang mag-function doon sa lahat na yun. Siya po ay apostol. So, si Paul ho ay apostol. Yung 11 disipulo apostol. Nagkulang ng isang apostol, ang ipinalit po ay si Matias. Sino si Matias? Siya po ay faithful sa ministry. Mula noong si Kristo ay bautismuhan hanggang sa siya yung buhay mula sa mga patay, siya po ay nanatiling handle siya. So mga kapatid, anong sikreto? Faithfulness. Sabi natin, God rewards faithfulness. God rewards faithfulness. Ilakas natin, God rewards faithfulness. God rewards faithfulness. So pag sinabing faithfulness, mga kapatid, kasama ho dyan ang pagiging loyal and consistency. Yung nananatiling tuloy-tuloy. Hindi yung, kumusta na si sister, si brother? Ba't di ka na nakikita sa church? May problema raw. Kumusta na si sister, si brother? Ba't wala na sa church ngayon? Na-persecute, kaya wala na. Nasaan na si brother, si sister ngayon? Kasi may sakit daw, kaya pangit daw ang pakiramdam, pangit ang mood. Kumusta na si brother? Ba't di ko nakikita? Di ba dati na? Siya yung tiga kamay dyan? O, nasaan na siya ngayon? Wala na, pastor. Nasaan? Nasa dating daan. Wala na. Bakit? Mga kapatid, ang basihan ng reward, ng promotion ni Lord ay pagiging faithful. Amen? Amen! Sa Bible, nakikita niyo po na ang posisyong pinalitan ni Matias ay apostolic ministry. So tayo kung minsan, mga tao, nakatingin sa posisyon. Gusto nila maging kanang kamay, gusto nila maging left hand, right hand, gusto nila maging gamitin ni Lord. Maganda po yung magpagamit kay Lord. Pero tandaan nyo, God looks at the heart. Kinikin niya yung puso natin at kapag nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, kahit di ka magsalita, i-bless ka. Walang mga natin ang Lord. Amen? Amen! Kahit hindi ka magsalita, ipopromote ka
buksan natin ang ating Bible. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa Mateo chapter 25 verse 21. Alam niyo po yung parabola na ito, pinagtiwalaan ng 5 talento, 2, at saka yung isa. Ang sabi ng Panginoon doon sa pinagtiwalaan ng 5, ginamit, naging 10. Yung 2, ginamit, naging 4. Yung isa, tinago sa ilalim ng lupa. Okay, ito ang blessing. Ang blessing ng pagiging faithful, sabi ng verse 21, His master replied, "Well done." Sabihin natin, well done. Well done. Good and faithful servant. Faithful servant. Alam nyo, yung sinabi ng Panginoon, ng master na nagre-represent ng Diyos, at yung pinagtiwalaan tayo po yun. So ngayon, ang sabi ng nagtiwala nung bumalik, ng mahabang panahon, ang sabi daw sa napagtiwalaan ng 5 at saka ng 2, isa lang sinabi, well done, good and faithful servant. Sabi natin, well done, Well done. good Good and faithful servant. and faithful servant. Tingnan niyo po, you have been faithful with a few things. Pag naging tapat ka sa kukunting bagay, naging tapat ka sa maligit na bagay, ano sabi ni Lord? I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. So number 1 blessing ng pagiging faithful, affirmation. Sabi natin affirmation. 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 Well done. Alam niyo, napakasarap na marinig yan sa Panginoon. Lahat tayo. Yung isang araw, pagharap natin sa iyo, sabihin, well done, good and faithful servant. Ang masakit marinig kayo yung wicked servant. Masakit yun. Di ba tayo ang mga anak, yung sabihan ka ng nanay at tatay mo, anak, very good. Ang talino mo, ang bait mo, ang husay mo. I'm proud of you. Di ba? Kung narinig mo sa nanay mo saya na yung pakiramdam. Yung pagharap mo kay Lord, sasabihin sa iyo, anak, well done. Yung pagpapagal mo sa bubulo, well done. Hallelujah! Yung pagpapagamit mo, yung kahit umuulan, nagsusundo ka, nababasa ka, well done. Amen! Wala kang papasahe, mainit, naglalakad ka, pumunta ka pa rin sa church, well done! Alam niyo, ang pinakamasarap marinig pagharap sa Diyos, well done, good and faithful servant. Wala nang pinakamasarap na marinig yan. Yung sabihan ka ng Panginoon na faithful. Alam niyo, pagharap natin sa Diyos, hindi pag-uusapan, JIL ka ba? Church Ondara ka ba? Ano ba ng sekta mo? Ano ba ng relihiyon mo? Wala kang mababasa sa Bible niyan. Ang sasabihin ng Diyos, well done, good and faithful servant! Amen! Wala nang pinakamasarap marinig sa Diyos na sabihin ka, anak, well done. Well done. Amen! Good and faithful servant. Ang pinakamasakit, yung handyan, pagharap mo kayo sabihin, sorry, you are wicked servant. Tamad ka. Yan ang sinabi sa isa. Lazy and wicked servant. Piling sabihin siya, tamad ka. Sana yung pera, nilagay mo na lang sa bangko, nag-interest pa. Kasi may isang tabi mo, huwag tayong tamad. Amen! Ang pinagpapala ninyo, yung masipag! Masipag sa evangelism. Pag masipag kayo, pumunta sa prayer, na prayer meeting, na prayer devotion, iyan ang pinagpapala ni Lord. Ang mga masipag mag-evangelize, masipag sa discipleship, masipag mag-pray, masipag mag-follow up, masipag. Kaya sabi ko sa isa,
galit siya sa mga tamad. Eh, sabi ng Bible, yung tamad, huwag pakainin. Yes, kasi may galit. Ganon din po sa Panginoon, sa spiritual. Kapag masipag ka sa Panginoon, hallelujah, i-bless ka ni Lord. Amen? Sabihin sa inyo ng Panginoon, well done, good and faithful. Sa palakpakan po natin ang Panginoon. Diba, sarap yan? Ano ang number 1? Affirmation. Sabi natin, affirmation. And number 2, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw yung naging servant, ito, you have been faithful with a few things. Hallelujah. Are you ready for this? Are you ready for number 2? Okay, listen, sabi ng Bible, you have been faithful with a few things. So, ang basihan pala para i-bless ka ng Lord ng malaking bagay, faithfulness sa few things, sa small things. Pag naging tapat ka sa maligid na bagay, pag titiwalaan ka ng Lord ng malaking bagay. Ano? Gusto niyo ba na i-bless kayo ng mas malaki pang church? Mas maraming membro? Sa susunod na balik ko, may second floor na yan. Sa susunod na balik ko, punong-puno yan. Amen? Pero kailangan, ang sabi ng Bible, you have been faithful with a few members. You have been faithful with a few tithes and offering. Anong sabi ng Bible? I will put you in charge of many things, many blessings, many souls, many churches, many people. Hallelujah! So, number 2, blessing, promotion. Sabi niya, promotion. Promotion comes from the Lord. So, ang Diyos ang nagpo-promote. Tingnan niyo po mga kapatid, itong si Matias, hindi niya pinangarap na siya po ay magiging apostol. Hindi niya iniisip, pero isang araw na napunta siya sa apostolic ministry because of his faithfulness. Dahil sa kanyang pagiging faithful, itong si Matias naging apostol. Pero hindi niya pinangarap yun. Basta siya, sunod ng sunod sa ministry ng Panginoon. May prayer meeting, andun siya. May devotion, andun siya. May DPBS, andun siya. Hallelujah. May follow-up, andun siya. May seminar, andun siya. May conference, andun siya. Palagi siyang andun. Palagi siyang present. Yun ang nakita ng Panginoon. Siya po ay faithful. Amen? May activity sa church of the Lord, bumulo, andun siya. Hindi yung may kainan, handol siya. Pag may activities, wala siya. Amen? May palikuhan, may outdoor fellowship, handol siya. Fasting and prayer, wala siya. So, hindi gano'n si Matias. Si Matias, kaya po siya na-promote bilang apostol, mga kapatid, because of his faithfulness. Tandaan niyo po, isa lang ang nilagay at pinasasabi ng Diyos sa akin sa inyo, faithfulness. God reward faithfulness. Amen? God reward faithfulness. Okay po ba kayo? Amen. Napahaba na po yan tayo. Ito pa sa susunod. Ha? Sige pa. Oh, tama, ngayon pala ako nagsisimula. So, number 1 blessing is affirmation. Amen? Yung bang pinupuri ka, galak na galak ang Diyos sa iyo. Hindi mo yung nakikita, pero alam mo, pag ginagawa mong bagay, well done, good and faithful servant. Pangalawa, sabi ng Lord, pinagtiwala kita sa maligid. Alam niyo, praise God. Glory to God. Itong church na ito, hindi po ito ganito dati. Eh ngayon, masarap na mag-preach, fully air-conditioned. Glory to God. Amen! Oh, tinitingnan mo, ang dami ng mga bagong mukha ngayon. Sa susunod, wala nang bakanting upuan dyan.
po ako sa restaurant. Nung una po, pag-isa, di ba nakakapagod ka rin pag may trabaho ka? Ang una kong trabaho sa restaurant, tigahugas ng plato. Sabi ko, Lord, okay lang, basta importante may trabaho. Naghuhugas ako ng plato. Pagkatapos noon, na-promote ako. Napunta na ako di naman ako marunong magluto eh. Totohanan. Si Joy ang buhay nga patotoo. Hindi ako marunong magluto. Ang naging trabaho ko, restaurant. O di, naghuhugas lang ako ng plato. Painful habang naghuhugas ka, lahat ng kakain mo, pagpalain mo. Tapos noon, naging tigagawa po ako ng salad. Tinuruan po akong gumawa ng mga salad. Pagkatapos noon, sabi niya sa akin, halika, pumunta ka rito sa kusina, tuturo kitang magluto, sabi ni Hepe. Tinuruan po akong magluto. At purihin ng Panginoon. Alam niyo, ngayon, by the grace of God, yung Hepe ko, pag umaalis, ako na po yung pinag-iipala. Glory to God. Pinabahan natin ang Panginoon. Okay? Ano po ba? Amen. So, ano pong sikreto? Kailangan manatili ka lang faithful sa serve. Nung ako po bago ho dito sa Church on the Rock, dito sa Pilipinas, kami po nila pastore, naku po, araw-araw kami po naka-motor, yung single motor. At wala ho kaming allowance noon. Naalala ko ho, ang aking allowance ho ay 5 pesos. Hanggang 10 pesos. Pag ako ay kumakain, hindi ako makabili ng lowing. Dalawa kami ni Pastor, pupunta kami ng AA Pacific, ang bibili ho kami happy pa. Kasi wala kaming allowance doon. Wala kaming pera. Pero, nasabihin ko sa iyo, God is faithful. Amen? Wala pa namin ako. So, number 2, promotion. Sabi natin promotion. Kamukha ni Matias, siya po ay na-promote because of his faithfulness. Kapatid, yun pong sikreto. Number 3, ang sabi ron, come and share your master happiness celebration. Come. Tingnan niyo po, sino nag-iimbita? Ang master. Share your master. Galak na galak. Tuwang-tuwa ang Panginoon kapag nakikita niya na ikaw ay nagle-level up ang iyong pananampalataya. Amen! Galak na galak. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag ikaw ay nakikita niya na nagpapagamit ka, na nakatili kang faithful sa kabila ng mga sitwasyong na naranasan mo sa iyong buhay. Sabi niya, come! Sino nag-iimbita? Master! Inaya ka ba? Come! And share sa ibang translation, come and enter to my happiness. Halika! Celebrate tayo! Halika! Pasok! Celebrate tayo. Kapatid, ang sekreto, pag naging faithful, blessing number 3, celebration with God. Tuwan-tuwa ang Panginoon. Ang sabi ro, come and share master happiness. Di ba? Celebration of victory. Tingnan niyo po yung mga halimbawa, yung alam po mga nagiging champion sa isang liga, nagse-celebrate sila. Yun po mga nananalo sa isang contest, may celebration of victory. Alam niyo po ba, meron din tinatawag na celebration of victory sa piling ng Panginoon. At sino kasama niya? Yung mga taong nanatiling tapat, nagpatuloy at nagtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Sabi niya, come and share your master's happiness. So kapatid, ano po ang blessing? Number 1, affirmation. Number 2, promotion. And number 3, celebration. Celebration. So God rewards faithfulness. Sabi niyo po, God rewards faithfulness. God rewards faithfulness. Sa Bible ho,
pag binasa nyo, pinag-aralan ninyo, ang mga taong tapat, from Genesis to Revelation, makikita niyo po, ang number one requirement ng mga taong ito ay pagiging faithful. Example, Moses was faithful in God's entire house. Numbers 12 verse 7. David was a faithful priest to God and a faithful son-in-law to King Saul. Samuel, even as a child, ministering before God was considered faithful. Hanani and Hananiah both became the leaders in Jerusalem because they were faithful and feared God more than many. Nehemiah appointed, tingnan niyo po si Nehemiah, nag-a-appoint siya ng mga leaders. Anong requirement? Because they were faithful and feared God more than any. A faithful ambassador brings wealth. Isaiah had two faithful witnesses na mga nagre-record, na mga secretary, scribe, ang sabi ron, Isaiah had two faithful witnesses to record events and to act as a scribe. Daniel was found faithful. Lydia, a new convert, offered herself as a faithful. So Paul and Timothy stayed at her house. So sino si Lydia? Siya yung faithful na nagpapatanggap ng mga lingkod ng Diyos. Faithful servant. Paul sent Timothy, who was faithful to the Lord, to the saints who are in Ephesus, faithful Jesus Christ. Tychicus, a faithful minister in the Lord. To the faithful brethren in Christ who are in Colossae. Epaphras was a clear fellow servant and faithful minister. So mga kapatid, anong pinakikita ko? Ang mga Bible character, isa lang ang aangaan ko. Silang lahat faithful sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So God considered Paul to be faithful and put him in the ministry. 1 Timothy chapter 1 verse 12. So napakarami pong example sa Bible. Silvanus was considered a faithful brother. Antipas was a faithful martyr among the church at Pergamos. So napakarami pong Bible character. Sila po ay mga faithful sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo, we must be faithful. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Maging faithful tayo kay Lord. Ano bang sitwasyon? Ano bang ang kalagayan? Tandaan niyo po mga kapatid, pag naging faithful ka kay Lord, God can turn your trials into triumph. God can turn your poverty into prosperity. God can turn your mess into message. God can turn your stress into stars. Hallelujah. So, pag naging faithful ka kay Lord, God can turn your mourning into dancing. Kaya kang i-bless ni Lord, kapatid. God can turn your sickness into healing. Pag tayo naging faithful kay Lord. Kaya kang pagpalain ng Panginoon. So mga kapatid, anong sikreto? God reward. Sabi natin, God reward faithfulness. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong tapat sa kanya. Yung nga hindi tapat, pinagpapala yung taong tapat bayan. So ang basihan ni Lord, pagiging faithful. So habang tayo po yung maawit, mga kapatid, ng isang worship, kung meron pong worship leader nila, hindi po ako papayag, hindi ko po kayo panalangin. So, yun, habang nakikinig ka ng Word of God kanina, ay gusto mong i-renew kay Lord. Sabihin mo sa kanya, Lord, simula ngayon, I will be faithful. Lord, simula ngayon, ano man ang mangyari, ano mang circumstansya, ano mang trials, ano mang pagsubok, ang dumating sa buhay ko, I will be faithful to you. Kapatid, ang naranasan natin minsan na para bang gusto mo nang mag-give up,
gusto mong sumuko, gusto mo nang umayaw, ayaw mo nang mag-serve, ayaw mo nang magpagamit. Ako magsasabi sa iyo ngayon, stand firm, let nothing move you, because your labor in the Lord is not in vain. Always give yourself fully to the work of the Lord. Your labor in the Lord is not in vain. So lahat po ng mga nakaranas ng discouragement, God is talking to you right now. God is speaking to your heart. Open your heart, close your eyes, everybody. Lahat ng mga nakaranas ng discouragement, para bang isang araw, nakakapagod mag-ikot kay Lord. Parang ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang pag-support, ayaw mo nang magpagamit, kapatid. Stand firm. Let nothing move you. Give yourself fully to the work of the Lord. Your labor in the Lord is not in vain. Kamukha ni Matias. Hallelujah. Gusto mong i-renew ang iyong commitment kay Lord. Itaas mo ang iyong kamay. Gusto mong i-renew. Sabihin mo kay Lord, Lord, wala ngayon. I will try my best to be faithful with you. Gusto mo sabihin mo sa kanya, Lord, gusto ko maging faithful ako sa pag-support. Maging faithful ako sa pagbibigay ng tax and offering. Maging faithful ako sa pagpapagamit sa iyo. Kapatid, yes, nakikita ng Diyos sa iyong kamay. Nakataas ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi sayang lahat ng paglilingkod mo ngayon. Sige, please come forward. For those who are willing, renew your commitment to God. Halika kayo dito sa harapan. Hallelujah. Hallelujah. Shakarababasante rebebehe. Oh, we bless you. Yes, Lord. Rababakabla saya yang Allah. Sige po, liba mo yan. Rababaseke rebebehe. Ibigyan natin ang ating sarili na buo sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, liba mo yan.